Breaking news mga kababayan, ito. Senador Lacson sumabog na naman at ang dami niyang sinasabi dito. Binabanatan po si Senador Amy Marcos at si Senador Marcoleta na tila lalaking lalaki daw siya at hindi siya bakla at hindi rin daw retokada at hindi raw piluka ang buhok. Halakap, Pinky. Sumasabog na sa galit mga kababayan ko. Tila binabanatan po si Senador Marcoleta dito. Aba, meron ng pasabog si Senador Marcoleta. Panoorin nyo hanggang dulo paano banatan po ito ni Senator Marcoleta. Itong si Pinky. Di ba kanina yung unang vlog po natin dito na reaksyon, sinabi na wala siyang makita na ebidensya o direktang tumutukoy kay Martin Romualdez dito sa flood control issue at malinis ang kanyang pangalan. Parang ganun kung wala kang makita na direkta, malinis, inosente. So ngayon po mga kababayan, Lacson kay Amy, walang peke sa mukha ko. Ibig sabihin, binabanatan niya si Amy Marcos na retokada ang muka, puro banat. Lalong di ako bakla at hindi rin piluka ang buhok ko. Hindi nilagay sa title pero binanggit dito. Di ba si Senador Marcoleta ay naglalagay yan ng peke na buhok, na piluka. Abay pa, binabanatan niya si Senador Marcoleta na nanahimik yung tao. Aba, ito ang totoong sinabi ni Senador Lacson. Ano ba ang kanyang sinabi? Ba't sumasabog ito? Tila mananabunot? Aba, Lacson. Matindi itong si Lacson. Sumasabog na mga kababayan. Panoorin po natin ano yung mga sinasabi nito na tila bida-bida na naman mga kababayan. Ito po. Nabakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday.
at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC. Ayan mga kababayan ko, talagang galit na galit ito. Ano ba sinasabi ng komento dito? Broken partner si Manang Biday. Ligwak ganun si Babalita. Halaka mga ano ito mga kababayan, mga loyalista nga. Baka si Amy Peking Marcos, haha, joke lang didilis, halaka. Peke naman pagkatao mo. Huwag kami pinglakson, kilala namin kulay mo. Kakadepensa mo sa mga puon mo. Nagmumukha kang tanga, halaka. Grabe. Agree with Lacson except one when he said, I don't have anything against LGBT. It's their choice. It's not their choice. They were born that way. Wala na, nonsense na pinagkakaabalahan sa Senado, halaka. Yari si Amy, puro peke kasi muka. Di kasi ganyan magsalitang lalaki na kesyo walang peke sa muka mo, gawain ba yung isang marunong lalaki na may personal ka na? Yan sa isang babae, walang personalan upang matino lang. Sinasabi ba sa'yo ni Amy na peke ka? Di siguro, di ba? So, as mo kung lalaki ka ba o hindi. Si Amy anak ng ibang Lacson, ha 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 ha. Grabe. Agree with Lacson daw. Hindi siya peke, taga-dila lang siya ng puwet ni BBM, bangag at tambaluslot. Tambaluslos at hindi siya bakla, wahahaha. Bakit halata si Bapinky? Halaka. Huwag mo nang patulan ang chismosang Amy Iscariot, Senping Lacson. Babalang ang level mo, kagaya ni Amy Iscariot. Halaka, mga kababayan ko. Buti nga si Lacson na lang ang nambara sa'yo kasi di ka papatulan ni BBM. Syokla, alaka. May crush lang sa Amy Marcos kay Ping, alaka. Alaala ko yung mga inirereklamo ni Marcoleta. Lol, set up pala yun, halaka. Ayan mga kababayan, anong masasabi nyo po kay Pinky Lacson? Mga kababayan ko. Ano po ang masasabi nyo dito? Na tila alam na, absuelto na naman. Yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako.
Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya Kaya nga MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, may nakausap niya kayo or na-communicate kayo General Pinolunteer Dor? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at the time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. Wait lang. Ano ba ang mga sinasabi ng mga komento? Naku, Lacson, wala kayong natatapos. Pareho lang kayo ni Soto. Puro kayo babalo. Puro kayo pagtatakip. Halaka. Galit na galit itong nagkokomento. Pagkabasa ko ng revenge daw nila sa 2026, revenge din ginagawa 2026, nilantad ko totoo. Kung muka at totoong pangalan, kaya laban kunin ang katotohanan at buong katotohanan. Final exists the truth 2026. Pahinga ka na lang, Ping. Wala pa lang alam si Romualdez. Halaka. Puro ka dahilan na ayusin mo ang hearing. Ano ginagawa ni Pilocua? May mga kaso rin siya. Ayan mga kababayan ko, binabanatan si Ping Lacson dito. Gumaya lang sa'yo, boss. Dati nagtatago ka kasi kaya Ping Lacson, ginaya ka lang, nagtatago. Kasi nagtatago ka. Ayan, mga wala pong magandang comment to. Maraming nakakita sa warrant of arrest sa internet. Kahit media nagpost niyan. Internet po tayo ngayon. Bark lang ba dapat? Alaka. Wala ka na Lacson. Di ka na mananalo sa susunod na halalan. Wala ka na. Hindi ka na iboboto ng Iglesia ni Cristo. Ayan, hindi ka na doon iboboto ng Iglesia ni Cristo kasi puro ka daldal dyan. Wala kang ginagawa. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung more or less, before yung last appearance niya. Yan. Yung sir, yung Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may supplemental Yeah. siya testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third. Kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihita nila? They are applying to be State witness. state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty eh. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years. Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So, sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin, actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron kasi... Wait lang mga kababayan pag kayo mga witness mga kababayan ay laban po sa mga senador, agad-agad po na binibigyang pansin at
Talagang pinagdidiinan po nila na okay yan, okay. Pag senador po ang dinidikdik. Pero pag dito na sa kabila, dito sa parte ni Saldico, kay Martin Romualdez, kay BBM, ay wala na. May cover na. Yan po yung mga sinasabi ng komento. Grabe ka, Ping, ha? Hanggang ngayon na hindi ka nagbabago. Mula Blue Ribbon nung pinalitan mo si Marcoleta. Nagka-hetot-hetot ng Blue Ribbon. Ngayon, papasikat ka na naman. Yan na yung mga komento. Hindi po tayo nagsasabi mga komento. Nagbabasa lang po tayo. Ano pa sinasabi ni Pinky? Between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria... Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Pero kay Saldico, hindi mo pinigil mo yung Zoom nyo? Ba't hindi mo zinom dati si Saldico? Sabi mo, kakausapin mo sa Blue Ribbon Committee. Pero nung naglabas na ng video na tumutukoy po sa matataas opisyal, gaya kay BBM at Tamba, wala na. Kay Gutesa, kinasuhan mo. Sabi mo, wala kang kikilingan, pero anong nangyari? Imbes tulungan mo si Marcoleta, ayun, nagkahetot-hetot ng Blue Ribbon Committee. Mula nung nawala si Senador Marcoleta, labo-labo na hanggang ngayon, mag-iisang taon na ito. Mga kababayan, mag-iisang taon na itong Blue Ribbon Committee. Itong flood control, walang nangyayari. Tapos ngayon, mag-iimbestiga na naman kayo. Ano naman ang bagong pasabog nyo? Kaya kayo nagpahinga? Kaya kayo nagbakasyon ng matagal sa Blue Ribbon Committee? Kunwari, meron kayong ipapakita at panibagong ICI na investigation dito sa infrastructure, naka-naka. Wala din palang power ito. Hawak din pala sa leeg ang mga commissioner dyan. O ngayon, may Blue Ribbon Committee na naman, mag-iimbestiga na naman kayo, may bago na naman kayong linyahan, may bago na naman kayong plano, may bago na naman kayong binuo. Habang nagbabakasyon, nag-uusap kayo, o ganito, ganyan. Si Gutesa nasaan? Si Saldico nasaan? Di ba mga kababayan, yan ang sinasabi ng mga komento. Hindi po ako hindi ako yung nagsasabi, mga komento po. Ito po yung sarili kong opinion naman, ito po yung opinion ko. Gusto mo palang mag-imbestiga. Sinasabi mo walang tumutukoy kay Mr. Martin Romualdez sa dating speaker. Bakit pinigil mo si Orly Gutesa? O ngayon, nasaan siya? Kinasuhan mo pa ng perjury, ng forge, yung fraudulent, na peke ang pirma, nasa ng hustisya ngayon. Tapos sinama mo pa si Marcoleta. Akala ba namin wala kang kikilingan, anong nangyari? Binanatan kayo ni sino ito? Ni Chis Escudero. Diba, mga kababayan? Halatado kayo na may pinagtatakpan kayo. Ayan, sinabihan ka ni Manang Aimee na mananabunot ka na. Tapos sinabi mo naman, hindi ka peke. Hindi retokada. Hindi pustiso ang ang ngipin mo. Hindi rin piluka. Parang binanatan mo na rin si Marcoleta dito. Abangan mo ang banat ni Marcoleta, ha? Abangan po natin, okay? So kung umabot ka sa bidyong ito, mga kababayan, anong masasabi mo kay Pinky? Magsisimula na naman ang bagong investigation ng Blue Ribbon Committee. Para saan pa ito? Wala naman kinatatapos. Puro po cover up ito. Ako si The Wonders Philippines. I-like, i-share, subscribe, i-komento kung saan.
For transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan.